Mula alegasyon ng term sharing hanggang planong umanong patalsikin ng Pangulo. Sunod-sunod na sinagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee kahapon. Pero sa lahat ng ibinatong alegasyon sa kanya, ang pinakapinalaga ng bise ang alegasyon na kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school. Nakatutok si Ian Cruz. Nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee, kasama sa inilahad na nagpakilalang dating bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, ang naikwento raw sa kanya noon ni Attorney Ryan Ray Kilala na dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law at dati raw profesor ng BISE noong nag-aaral pa ito noon. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Ang sinabing ito ni Madriaga, hindi pinalampas ni Vice President Duterte. Sa isang pahayag, sabi ng bise, sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato ni Madriaga, ang pagsabing kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school, ang kanya raw pinaka-pinapalagan. Tinapos daw niya ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Binigyan daw niyang prioridad ng anyay well-rounded life kesa academic excellence. Pero hindi raw siya humingi ng special accommodation sa sinumang propesor para sa kanyang grades dahil madali naman daw makuha ang bare minimum nito, taliwas sa sinabi ni Madriaga. Hindi rin daw siya naging subject ng anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa ibang estudyante. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Attorney Kilala. Welta naman ng bise, hindi mapapantayan ni Madriaga at mga kasabwat niya sa Kamara ang kanyang kapasidad na nakakakuha ng resulta sa kaunting pagsisikap dahil ni hindi raw sila makahabi ng kapani-paniwalang kasinungalingan lalo't higit ang pagsunod sa batas. Sabi pa niya, kung may aligasyon daw ng panunuhol noong unang impeachment proceedings laban sa kanya, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Sabi ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, inaasahan na nila ang mga ganitong reaksyon ng bise. Pero magpapatuloy daw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Sabi naman ni House Justice Committee member Terry Ridon, mas mainam na sa House impeachment hearings daw banggitin ng bise ang mga pahayag nito imbes na sa press statement o press con ng kanyang mga abogado. Ang mga testimonya ni Madriaga, minaliit din ng abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo Jr. Hindi raw kapani-paniwala ang kanyang mga tinuran tulad ng pag-dispose umano ng 125 million na confidential funds sa loob lang ng 24 oras. Wala siyang personalidad para malaman yun. Wala siyang posisyon para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Buti sana kung taga VP SPG siya na pagkatiwalaan na i-manage itong confidential funds or itong mga DepEd Security Officer or OVP Security Officer, then pag may sinabi siya tungkol kung saan napunta yung pera, 'di ba? Baka kapani-paniwala. Pero somebody like Ramil Madriaga na outsider, walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara maliban sa mga picture at video nung kampanya pa, wala po tayong mapupulot dyan. Maging ang pagsabi ni Madriaga na naroon siya ng pagpulungan ng umunoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, minaliit ng kampo ng bise. Like itong mga term sharing agreement with BBM Kuno, mga ouster plot, mga assassination plot. Pero alam naman namin na hindi totoo lahat yun . At yun nga, kaninang umaga si Senator Amy Marcos nagpa-press con na at sinabi niya ng kasinungalingan lahat ng sinasabi ni Madriaga tungkol dun sa mga planong term sharing with BBM. Tingin ang kampo ng bise, may motibo si Madriaga sa pagharap sa House Justice Committee. Ang totoong motibo niya
ay para makalabas ng kulungan. Kahapon sa pagdinig, tinanong na rin ukol dito si Madriaga, bagay na kanyang itinanggi. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Di po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng Malacanang at ni Senadora Amy Marcos ang umunoy Marcos-Duterte Term Sharing Agreement na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Bumwelta rin ang palasyo sa sinabi ng bise na pumalya ang gobyernong tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng oil crisis. Nakatutok si Ivan Mayrina. You swear to tell the truth? Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Gate niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara Tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinauubaya na ito ng palasyo sa NBI. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit niya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record.
Hindi po kinakailangan at kailangan sa pilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon ng isang tanyag na artist ang mga pahayag sa impeachment hearing ni Ramil Madriaga ukol sa isang painting na iniregalo umano niya kay Vice President Sara Duterte. Git ng artist, siya ang nagbigay ng obra sa bise noong 2021 pa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay aniya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sa clarificatory questions ng mga mambabatas, sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Pero ang claim na ito ni Madriaga kine-question ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa bise noong 2021, noong mayor pa siya ng Davao. Aniya, anumang pahayag na salungat dito ay walang katotohanan. Iginiit din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna, hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipinresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Madriaga. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Kumbinsido ang ilang kongresista na may probable cause para iakyat sa impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos kumpirmahin ng Commission on Audit na inisyuhan nila ng Notice of Disallowance ang bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Iisa pa lamang sa mga ipinunto sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang natatalakay ng House Committee on Justice. Ito ang maling paggamit umano ng kanyang confidential funds sa Office of the Vice President at noong nakaupo pa itong Education Secretary. Pero ngayon pa lang, nakikita na ng ilang miyembro ng komite na meron ng probable cause para iakyat sa Senado ang reklamo para sa paglilitis. The determination of probable cause will depend on the exclusive judgment of the justice members, no? But there is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Kung kahapon magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. Ang nakakumbinsi sa kanila ang sinabi sa pagdinig kahapon ng Commission on Audit na pinalna ang Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong 2022. Pinababalik ng COA ang pera sa OVP dahil bigo raw itong sumunod sa Joint Circular Guidelines tungkol sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng pamahalaan.
Tinukoy rin ng mga miyembro ng komite ang testimonya ni Ramil Madriaga na naghatid siya ng pera mula sa confidential funds sa iba't ibang lugar. Kung saan sinasabi ho niya na meron po siyang ginawang pagtanggap at pag-deliver po ng mga duffel bags sa 3 separate location, supposedly containing cash from confidential funds. No? Ito pong lahat ng mga ito, yung pong magiging mabibigat na batayan para po masabi po natin na meron pong probable cause to impeach the Vice President on the basis of confidential funds. Wala sa pagdinig kahapon si Duterte dahil pinili niyang wag dumalo. Pero sabi ni Committee Chair Jervy Luistro, kung hindi mapapasinungalingan ng bise ang mga sinabi ng mga testigo, Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. Sa susunod na hearing ng House Committee on Justice, inaasahang tatalakayin ang alegasyon ng pagkakaroon ng bise ng unexplained wealth. Ang susunod na hearing ng House Committee on Justice ay gagawin sa April 22. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.